Congresswoman Iris. Magandang hapon, ma'am. Si Henry at si Karen sa DZRH. Magandang hapon po, Ma'am Iris. Magandang hapon po, Sir Henry, Ma'am Karen. Kamusta na po kayo? Nako. It's been a long time. Yes, Oo ma'am. nga Na po. Kami nga ho ang mangungumusta sa inyo at salamat naman napaunlakan niyo ulit kami ni Karen. Siguro partner, maitanong ulit natin kay ma'am. Ano nga po ba ang 4K party list muna? Doon muna tayo uli. Apo, yung 4K party list po ay kababaihan, kabalikatan para sa kapakanan at kaunlaran ng bayan. Ito po ay isang party list organization na nagre-representa po ng kababaihan sa mababang kapulungan po ng Kongreso. So, kumusta naman po ang laban ng mga kababaihan, Congresswoman Gusto ko yun Iris? eh. Laban ng mga kababaihan. Oo, ano pa, Nako po. malayo na po bang ating narating? Ay, opo, maikwento ko lamang po. Nung tayo po ay umupo sa mababang kapulungan ng Kongreso, agad po tayong tumayo sa plenaryo. Ako po ay nag-deliver ng privilege speech tungkol po sa paggamit po ng ating gender and development budget. So, napakalaki po ng pondong ito. Imagine niyo po, 5% of the budget of the Asian agencies ay dapat napupunta po sa gender and development. Kaya lang po nung aking pag-aralan, nakita po natin na unang-una, hindi po nasusunod ito. Kung nasusunod man po, yung mga programa at proyekto ay hindi naman po talaga angkop para sa gustong mangyari ng ating yung ating batas na nagtatalaga ng paggamit ng 5% ng pondo para sa gender and development. Pangatlo po, may mga ahensya po na hindi po talaga nagko-comply sa inuutos ng batas. So tayo po ay tumayo sa plenaryo at sinabi natin na ito po ang ating katayuan ngayon at pagdating naman po sa budget hearing ay talaga po nga inusisa natin. Tinanong ang mga ahensya kung saan nga po napupunta yung pondo na dapat for gender and development. Opo. At nagkaroon din po ako ng privilege speech na nais po nating imbestigahan nga po ang paggamit nito. Ma'am, ano ho ba yung gender and development? Bakit kailangan ding may budget ito, which is you're saying na 5% from all of the government agencies dapat naglalaan ng 5%. Ano po ito? Para saan po ito? Anong kahalagahan na mayroong gender and development? And development. Noon po, if I am not mistaken, almost 17 years ago po, pinasa po natin yung Magna Carta of Women. Yan po yung RA 9710. Iyan po ay batas na pinasa po natin providing for a comprehensive and legal and policy framework na nagmamandate po ng gender equality, non-discrimination, and empowerment po ng kababaihan. No po? So, parte po ng probisyon ng batas na yan, ang yung nga pong alokasyon ng 5% of government budgets for gender-responsive programs. So, 17 years na po yan ang sinasabi ng batas na yung 5% nire-require natin mga government agencies, local government units, state universities na mag-allocate ng 5% sa total budget nila para sa GAD plans and programs para ma-mainstream po ang gender development. Particular po ang mga kababaihan para mapalakas ang sektor ng kababaihan. Exactly po. Exactly po. Mapalakas ang sektor ng mga babaihan para po mabigyan sila ng sapat na suporta to level the playing field. Ayun. Pero ang tanong, Congresswoman Iris, ma'am, is the 5% enough? And kasi meron pong requirement, ika nga, dahil may budget, ibig sabihin, kailangan taon-taon ay gumagawa po ng mga programa, gender and development programs, ang ating mga nabanggit nyo po o mga public institutions po. So ito po bang pondo na ito ay sapat na? Kailangan po bang magdagdag? O kung hindi naman po ay yung mga programa ay sapat na rin po ba? O ano po ba yung mga kailangan pa po nating tutukan para maging epektibo yung mga gender development programs po? At nagagawa ba, partner? Ito po,
Ang problema niyan, sa paningin ko po, malaki pong halaga ang 5% na budget na yan. Ang problema nga lang po ito, yung ating mga programa at proyekto, parang ang nangyari po, ito po ay ang nasa aking talumpati, na para bang compliance lamang. So much so, we could comply with the provisions of the law. Magtatalaga lang tayo ng mga pa-seminar, pa-ganito, para lang masabing ginamit sa gender and development plans and programs. Pero ang totoo po, kung iyong susuriin ang mga programa at proyekto, hindi po talaga niya tinutukoy at kumbaga, nabibigyan talaga ng tamang atensyon yung problema sa gender and development. Halimbawa po, ganito, sa akin, ang paningin po, para po lang maintindihan natin, sa mahabang panahon, ang tinatarget po natin ng mga programang yan, karamihan kababaihan. Pero hindi po natin naiisip na baka panahon na para ang matarget mo naman mga kalalakihan. Sila ang i-educate. At kasama yun sa gender and development programs and projects dapat. May hindi lang ang mga babae ang ine-educate, pati din ang ating mga kalalakihan. Hindi ba dapat ganun naman talaga? Kasi kaya nga equality. Oo, para kunyari po sa workspace, ika nga, ay alam ng lahat, di lang ng mga kababaihan, ang karapatan ng mga kababaihan sa pagtrabaho na they should feel safe, hindi po sila na-harass, di sila nabubuli. And then also equal pay, medyo equal pay. Kasi traditionally, tama po ba, Ma'am Iris, na mas mababa ang sweldo ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan, lalo sa mga executive and managerial levels? That is correct, Ma'am Karen. In fact, sa aking pananaliksik of same level position, hindi pantay po ang pasweldo sa mga babae at lalaki. But that's another matter. That's Pero another issue. Balikan lang namin ni Karen yung funding na 5%. So, practically, lahat ng government agencies may 5% for God? Yes po. Yes, paano po ang utilization nito? Paano ito ibinababa at umaaabot ito hanggang sa countryside? Kasi kung 5% halimbawa pala, kung ang budget halimbawa ng Department of Education ay 700 billion halimbawa na. So yung 5% noon, ma'am, 5% yes po, of that alone from DepEd. Yes, that is correct. Kung 5%, how much is the 5% of 700 billion, for example? 10% is 700 million. So 350 million yun. 50 million. That's correct, Sir Henry. For one agency alone. Yes. Tama Ngayon, po yan. Sa tingin po ninyo, kung ito total yung halimbawa for a year, let's say for 2025, magkano ang total GAD sa buong Pilipinas galing sa ibang mga ahensya? Kung let us just assume that we have 7 point something trillion po ba yung budget natin? Yung annual budget. So 5% of that. I think hindi na po kasama dyan yung mga sa plans and programs. Yeah. Sa plans and sa mga projects po, parang sa PAPs lang po yata ito, if I'm not mistaken. So pero ang para po sa akin, malaki po ang budget na ito. Pero paano nga ho yan paano yan ini-utilize at ibinababa sa agency budget na po yan, nakapaloob na po yan sa agency budget. Nasa budget na po ng agency. Kasama na po yan doon. So, ibig sabihin, for each agency, they are responsible po for the execution of that 5% for the gender and development programs. Kada ahensya dapat may GAD. Kasi meron ako mga kaibigan na nagtatrabaho sa LGU, sa state media, meron silang seminar. Parang hindi ako pwedeng umattend ng labas natin ngayon kasi may God seminar kami. May ganun. Puro seminar. But puro seminar, ma'am. Pero puro seminar, Ma'am Iris. Yan po. Yan nga po ang ating ikinalulungkot na parang nasanay na lang po tayo na puro seminar. Meron pa rin po ibang mga programa at proyekto na mas makabuluhan po siguro na hindi lang nalilimita sa seminar. Siyempre parte po dyan sa mga God
budget, yung paglalagay po ng mga nursing station in some offices. Oo. Kaya lang po, hindi pa po masyadong, ang akin pong isinusulong sana sa mga opisina para tinong kanilang health program, yung mental health program din para sa ating mga kababaihan kasi sila po madalas ang mga multitaskers, mga nagtatrabaho, meron pa sa bahay, nag-aalaga ng bata. So yun po, hindi lang po dapat malimita sa mga seminars. Like po sa akin din pong nabanggit ito, katulad po yung ating mga kababaihan na dumadaan po na menopause. Sana po doon sa mga opisina nila, matulungan din sila ng mga program para maintindihan na ating mga kababaihan yung pinagdadaanan nila kasi may mga physiological, psychological changes that happen during that stage. And more often than not, overlook naman po yan. Hinahayaan na lang natin, sasabihin lilipas din yan. Pero sa totoo lang po, it impacts heavily on the mental health of our women, on the on their productivity, on their everyday life. So, yun po sana ay natutuunan din po natin ng pansin. Hindi lang yung mga seminar, just so we could comply with the requirements. Pero alam mo, Pero Ma'am Iris, na-review nyo na po ba yung mga accomplishment reports ng mga agencies po? For each agency, ano po yung nakita nyo if ever na-review nyo na po itong mga to? May mga best practices ba din naman maski pa paano? Yes po, meron din po. Actually, I skimmed through it before I delivered my privilege speech. Yan po ang layunin natin sa ang pangako po sa akin ng Committee on Gender Commitment in Women. Pagbalik po namin sa Kongreso after ng CNDA ay isasalang na po yung aking privilege speech at mag-iimbestiga na po tayo sa usage niyan. Very good. Para talagang mabalangkas, mahimay-himay natin sino ba. Meron naman po tayong listahan kung sino ang mga compliance agencies. And believe me, Sir Henry, maniwala po kayo sa hindi, ang nakakalungkot, most po hindi nagko-comply ay mga state universities and colleges and mga educational institutions. Kaya po ako nalulungkot. Supposedly, doon sa kanila mag-uumpisa ang education. Is that based on COA audit, ma'am? Yan po ay dapat po ino-audit ng COA. Nung nakaraang budget hearing, I have asked the DBM and the COA. Dapat po hindi nyo pinapalagpas yung mga ahensyang hindi compliant. Dapat din ng COA maging stricto kayo sa pagpapatupad ng probisyon ng batas na ito. Kaya nangyayari po itong nangyayari ngayon sa kalagayan ng ating GAD budget ay dahil pinapabayaan at hinahayaan lang natin na maging compliant ang GAD budget instead of a transformative tool. Siguro, Ma'am Iris, it's high time na makaisip ng lalo sa pangunguna ninyo at yung ibang mga ahensya partner na makaisip ng mga konsepto na doable and hindi ho yung kasi with all due respects with an advent of modern technology, ang dali na ho kasi na ma-acquire yung learnings and education. Yes, exactly. Hindi mo na kailangan ng palaging may monthly seminars, hindi mo na kailangan ng palaging ng may sa TikTok lang, sa YouTube lang, sa Facebook lang. Ang dami mo nang matututuhan tungkol sa sa kababaihan. So, pero ang problemang malaki ngayon lalo with this inflation rate, ang problema yan ng mga nanay, yung papaano tutugunan yung pang-araw-araw na pamumuhay at tutulungan yung mga esposo na mabuhay ng maayos ang pamilya. Siguro I'm talking about the livelihood component of it. Baka po pwedeng, kasi kayo sa 4K, I understand, yun ang inyong core focus yung livelihood, hindi ba? Baka sana ma-channel through you yung mga pondo ng GAD na yan na mas maraming mga kababaihan ang matulungang mapaunlad ang kabuhayan kahit nasa bahay lamang. Sir Henry, I think we are limited as to the usage. We cannot use it as mga parang tampuhunan yung budget. Yun naman ang limitasyon nun. May limitasyon po. But I continuous po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno tungkol po sa pagpapaigting o pagpapalawak ng mga oportunidad para sa kabuhayan ng ating mga kababaihan. I've also filed several measures on that regard. Madami na rin po akong naipasa doon.
Ano yung pinaglalaban ninyo ngayong measures na kinakailangan maging priority bill para sa lalong madaling panahon maipatupad? Opo. Mabalita ko lang po, Sir Henry, as of now, the 4K party list has filed a total of around, if I'm not mistaken, 171 authored bills. Wow, ang dami. 145 of which yung mga House bills, about 26 resolutions. Apo. And they have co-authored around 264 measures also. So yung ating mga in-author na measures nakapaloob pa rin sa yung ating HEALS agenda, health, education, environment, livelihood, and services. Ano po? In a nutshell po, yung mga panukala natin sa health, yung pagpapaigting pa rin ng serbisyo para sa pangkalusugan, hindi lang po ng sektor ng kababaihan, kundi ng buong pamilya at sambayan ng Pilipino. In fact, may I also say na proud po akong ibalita that during the budget hearing, tinutukan ko po ang pondo ng PhilHealth. Ako po ay tumayo din sa plenaryo tungkol po dun sa nawalang 60 billion na naibalik sa PhilHealth, at ako po ay masusing nagtanong sa Department of Finance at DBM kung bakit nila ginawa yon at bakit hindi pinahahalagahan yung PhilHealth. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po ang laban ko para sa ma-implementa po natin ang UHC ng maayos. In fact, I have been elected as the member for minority ng Subcommittee on Healthcare Review na ginawa po last December. So kasalukuyan po kaming nagre-review ng UHC para matukoy kung ano yung mga problema at malakit sa implementasyon nito. Ano po? So ganun pa rin po sa environment. We have actively participated sa mga and filed bills on climate change, on circular economy and environment, and ganun pong mga usapin at sa education, ganun din po sa livelihood po. May mga ilan po akong isinulong yung sustain yung pong sa mga pagpapalawak po ng job opportunities and livelihood opportunities. In fact, one of my authored bills po na naipasa na sa pangatlong pagbasa sa Kongreso, yung patuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kasi yung current purpose po natin, di ba, merong mga ibigay lang na meron pong natatanggap na ganito. Doon po sa bill ko, in-expand natin po yan to include, hindi lang pagkatapos ng programa na kumbaga dole out lang. We should ensure that from temporary relief, ito'y itatawid sa self-sufficiency. Kaya dapat bago matapos sa programa yung isang 4-piece beneficiary, dapat nating ma-ensure na siya ay self-sufficient na paano. Tama. Kailangan ma-prioritize sila, halimbawa sa alternative learning system. Tulungan sila makapag-avail doon para makapag-aral din sa TESDA, mahon yung skills niya for possible employment, pati po sa mga livelihood opportunities, so that before mag-graduate, meron na po silang kakayahan na tumayo sa sarili nilang paa. Hindi lang po yung ayuda at a certain time. Kasi after all, hindi naman po natin, kumbaga, masusolusyonan yung poverty kung ganun lamang po ang paningin natin. Dapat maitawid talaga natin sila to self-sufficiency by giving them opportunities for work and livelihood. So, So, ma'am, ngayon po, alam naman po natin na may nangyayari po na medyo hindi po kagandahan sa inyong counterpart sa mataas na kapulungan po ng Kongreso. Opo. So, what do you think po, ito po ba ay makakaapekto sa inyong pagsulong sa mga nabanggit nyo po na mga authored bills nyo po, yung mga batas na gusto nyo po sana na maipasa para po sa kalagayan ng mga kababaihan? Opo. Nalulungkot po ako sa mga nangyayari sa ating bansa at sa partikular sa Senado. As of now po, I think we have around 10 authored bills that were passed on third reading. It will definitely be affected by nangyayari sa Senate. Kasi syempre kailangan po nila na italakayin din doon
itong mga batas na ito itong mga panukalang ito para maisabatas natin. But with what's happening, siyempre, paano po nila ito matatalakay kung ganyan ang nangyayari? So sayang din po yung effort on the part of the House na naipasa na natin itong mga mahahalagang panukalang ito. Kasama na po dyan, Sir Henry, Ma'am Karen, kakapasa lang din po. Kasama po yung isang bill natin dyan, yung Freedom of Info Act. So, naipasa lamang po ang third reading the other day. So, sayang po kung hindi... Yung freedom of information, is that an amendment to FOI, the law? Actually po, Sir Henry, wala pa po talagang batas on FOI. We have endeavored to pass the FOI bill for the past 5 or so administrations. So wala pa po talaga tayo. Kaya ito yung unang pagkakataon sana na baka sakali kasi isinertify na LEDAC priority ay maipasa na ito. Kasi most of what's happening really ito sa mga corruption, governance issues natin, transparency, accountability, may mga system failure po tayo may mga pagkukulang din. Kung ito ang freedom of info, sana isang magandang framework para maging transparent, sana maiipasa po din yan. And yung 4K po din ay mabanggit ko na rin ay kauna-unahang nagpaspasa po ng kadena bill sa Kongreso. Yun din po ay sayang din po na accountability and budget framework. So, kung may panawagan kayo ngayon sa inyong counterpart sa Senate, taking this opportunity na manawagan kayo, ano po ang gusto ninyong ipanawagan sa mga senador? Ako po ay umaasa at nagdadasal na sana at the soonest possible time ma-resolve yung impasse, ma-resolve ko ano man ang hindi pinagkakaunawaan nila at sana'y dumating sa lalong madaling panahon ang oras o pagkakataon na maisantabi nila ang kanilang mga personal at mga hindi na pagkakaintindihan at magkaisa para magtrabaho para sa bayan. They have a lot of things to do in the Senate, and at the end of the day, kapag hindi po na-resolba ang gulong ito, ang maaapektuhan po ang taong bayan at sambayan ng Pilipino. At yan naman po ay obligasyon natin sa kanila na magsilbi ng tuloy-tuloy at hindi dapat nakakaapekto yung ating mga personal na mga agenda. And lastly, sa ating mga kababaihan partner na mayroon maaari pong gustong ilapit sa inyo sa 4K, sa Facebook na lang, mas madali kayo makontak yung pages ng 4K Party List. Yes po. Informed po sila. Meron po tayong team that na sumasagot sa messages po dyan. Pag may mga nangangailangan pong tulong sa abot ng aming makakaya ay tinatawid po namin sa tamang ahensya ng gobyerno at tuloy-tuloy po ang ginagawa ng 4K sa abot ng aming makakaya na patuloy po kaming nagsisilbi sa ating komunidad. Very good. Salamat po ng marami, Congresswoman Iris, for joining us at siguro from time to time makikipag-ugnayan kami sa inyo for the follow-up and the results itong inyong mga panukalang batas sa Kongreso para at least naman ay malaman ng taong bayan din and how 4K Party List is working for the people. Thank you so much, ma'am. Yes po, maraming salamat po, Sir Henry and Ma'am Karen. Maraming salamat po sa oportunidad at magandang gabi po sa inyong tagapakinig. Thank you po. Ayan.